sanlibutan. Dapat ang Kristuano excited, no? Na mag-offer ng song. Ang ating pag-offer ng song, dili para sa tao. At hindi ito limited para lang sa magandang boses. Okay? Ang ginahanap ni Lord, magandang puso. Anuhin mo yung magandang boses, kung ang puso hindi tama. Dapat ang ating puso. Kaya regardless kung ano ang boses natin. Okay? So parang di ko nakita si Nanay Nos ngayong araw. Anong problema? Sister Miriam? Di na ano? Baka nagkasakit si Nanay Nos? Hindi ko siya nakita na ano. Naka-church ngayong morning. I hope yung Sunday, mga young people, prepare kayo ng song. May 1 week mag-prepare. Mga tatay, mag-prepare din kayo na. Hindi mo na limited ang ano. Hindi limited ang ano para pang young people ang song offering. Para sa lahat yan. Nanay, tatay, young people, pati mga bata. Turuan natin mga bata mag-song offering. Amen? Huwag natin huwag natin ipagdamot yung ating boses. Okay? So, ang ating lesson, natake na natin ito several months ago, kaso lang na-stop natin. Try ko kay Ma'am Fig na i-edit niya para medyo mas malaki. Masyadong maliit. So, I doubt kung na na-edit na, nalakihan kunti para kahit paano mabasa ninyo kahit medyo malayo. Okay, sige. Tayo natin madali. Diyan ba? Tulungan ko daw Ma'am Fig. Nakita naman nyo ito. Pwede na tayo. Ito tinatawag multifaceted of grace. Para makita, sayang natin meron tayong lead spot, dapat tuloy-tuloy tayo. Kaya meron pa tayong gawain ngayong gabi. May funeral service pa tayo sa Bugna, alas 8. Kaya dapat may tayo mga pahinga dapat sa pastor. Bukas, internet, living na naman, si pastor na naman. Kaya video tayo. Bigyan niyo ako sumbok isa, habang hinahanap kasi ayaw ko yung may lead spot tayo. Bigyan niyo ako isang sumbok. Sige, mga music ministers, magkaman tayo si Robby. Bakit niyo dito, mga music ministers? The Old Rugged Cross. Opo na ngayon, page 71. Habang gina-prepare ang ating lesson. The old rugged cross for the hill far away stood an old rugged cross. Page 71. Sige, mag-intro kayo. Sige, Ruby. Page 71. Alright, verse 1, ready, sing. Cross.
tayo nag-synchronize. Ano ba ang ano? Two flat. Oh, yan. On the throne, rugged cross. Okay, verse 2 now. On the throne, rugged cross. God is wise by the word. As a wondrous affection for me. For the dear Lamb of God, let His glory abide till very to the Calvary. So I cherish the unrugged cross. There were trophies at last riding Yung maliit pa rin. Sige na lang. So next time, ano talaga, double check. Okay, sige. Tayo tayo lahat. Basahin natin itong 7 yan. Verses. Okay, basahin natin Ephesians chapter 3, verse 1 to 7. Nakita ninyo? Kaya mo, Rat?
Okay, sige, basahin natin ang sabay-sabay. Okay, Ephesians 3, verse 1 hanggang 7, verse 1, go. For this cause I am called the prisoner of Jesus Christ for you Gentiles, if ye have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you what? How that by revelation he made known unto me the mystery as I wrote afore in few words, whereby when you read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ. Verse 5 to 7, which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit, that the Gentiles should be heirs and of the same body, and partakers of his promise in Christ by the gospel, whereof I was made a minister according to the gift of the grace of God, given unto me by the effectual working of His power. Amen. Let's pray, Lord. Salamat ngayong hapon. Sabay-sabay namin nabasa ang iyong salita na sulat po ni Apostle Paul, na siya naging apostle namin sa aling panahon ngayon. Ama, tulungan niyo kami ngayong hapon na maintindihan namin at makuha namin ang iyong kalooban at iyong plano sa amin. Higit sa lahat, Lord, ang itong topic na ito na siya po, Panginoon, magamit namin sa aming araw-araw na pamumuhay. At bigyan mo kami lakas, Ama, na amin din po may bahagi sa ibang mga tao ang pagpatungkol po sa iba't ibang uri at iyong mukha po ng biyaya ng Panginoon. Kaya ngayong hapon, muli po, Panginoon, kausapin niyo aming puso, tulungan niyo kami na inyong salita, Panginoon, makahanap ng buwan sa aming mga buhay. Maraming salamat at dalangin namin ito sa iyong pangalan, sa pamagitan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. And amen. Salamat po po ha. Multifaceted truth about grace. Pag sinabing multifaceted, iba't ibang area, spectrum, iba't ibang aspects, aspeto ng biyaya. The truth about grace. So, pag sinabing multifaceted, hindi lang po isa. Kundi, ito po yung marami mga kapatid. So, mentions of grace, okay? Pag sinabing grace mga kapatid, ay 170 times na mention po siya at nag-occur po siya mga kapatid 159 sa verse po ng King James Bible. Okay? So, marami. 170 times na-mention po ang word na grace. Okay? Gracious. So, na-mention po siya 31 times ang the word na gracious. Tapos, graciously. Okay? Graciously, 4 times. 4 times naman na-mention sa King James Bible. Graciously. Alright? This grace, isang beses lang po ginamit sa Bible ang word na disgrace. Opposite po siya ng grace, disgrace. Hindi ka nais-nais. Okay? Nakakahiya. Parang gano'n siya. Disgrace ang tawag doon. Okay? So, ang grace, 200 times. Okay? At 193 verses in the King James. Okay? Again, 72 times in 69 verses yung custom selection. Sa Old Testament, na-mention po yan, mga kapatid, from Malachi to, from Genesis to Malachi. Okay, 6 times in 5 verses in the Gospels. Okay? And 10 times, nag-occur siya, ang kapatid, in the book of Acts. And then 91 times, okay, between Romans and Philemon. Okay, Romans and Philemon. Yun po ang itatawag na ulit epistle, mga sulat ni Apostol Pablo. So, pag sinabing grace the word, wala pong iba, kundi ang naggamit, nag-mention, nagsulat, sa lahat ng mga apostol, walang iba si Apostol Paul. No? So, pag sinabing grace, si Apostol Paul ang pinakamaraming nag-mention about the word grace. Okay? 26 times and 24 verses between Hebrews and Revelation.
So between Hebrews to Revelation, okay, yung span na yan, na-mention po ang grace na 26 times. 26 times lang po ito. Alright. Okay, so, nadaanan na po natin yan. Gusto ko lang natin na hindi kayo humingi ng copy na ito. So, the usage of the term grace from Genesis to John. Okay, pag sinabing term, ginamit ng Bible na term na grace. Okay? Sa Genesis hanggang Book of John, found favor with the Lord. Okay? So, found favor with the Lord. So, yan po yung term na ginamit. Okay, kaakibat po yan ay grace. Ang corresponding po niyan ay grace. Nakasumpong, okay, na biyaya or pabor ng Panginoon. So, term po yan, hindi man directly ginamit ang grace na word, pero yan po ay pabalik. Kasi ang grace is favor with the Lord. Amen? Hindi tayo karapat-dapat, hindi tayo deserved, pero binigyan tayo ng favor ni Lord. So that is the word, grace, mga kapatid. Okay, term lang po yan. Terminology. Okay? Example, si Noah. Sabi dito, Genesis 6:8, siya po yung unang tao na mention nakakita po ng biyaya. But Noah found grace in the eyes of the Lord. So siya yung unang Bible character na naka-mention po na kung ginamit po ang word na grace, mga kapatid. Alright. Okay. Next is found favor with people. Kanina, found favor with the Lord. Ito naman, found favor with people. Okay, marami tayong mga verses dyan. Isa lang ang example. Ito naman, sa Genesis pa rin. And I have oxen and asses, flocks and men servants, and women servants, and I have sent to tell my Lord that I may find grace in thy sight. Okay? Ito naman ay si Jacob. Yung nag-make po sila sa kanyang kapatid na si Esau. Okay? I may find grace in thy sight. So, find favor with the people. Mga kapatid. Okay. Third, petition grace. Praying for God's grace. Petition grace ang tawag doon. So, mahingi siya, nagabig siya ng favor ng Panginoon. Okay, direct. Okay, may mga verses. Pero, di na tayo nadako noon. Genesis 43:29, and he lifted up his eyes and saw his brother Benjamin, his mother's son, and said, Is this your younger brother, of whom you speak unto me? And he said, God be gracious unto thee, my son. Sino ito? Si Joseph. Nung nakita niya ang kanyang kapatid, okay, nakita niya ang kanyang kapatid, namit niya ang kapatid niya na si Benjamin. Mga kapatid. Kasi tinawag niya, and he said, God be gracious unto thee. So direct po, no? Direct ang tawag doon. Petition for another gift given graciously. Ito naman, another gift given, no? Graciously. According to Psalm 119 verse 29, remove from me the way of lying, and grant me thy law graciously. So petition prayer. Petition po yan. Request niya, mga kapatid. Ibigay, i-grant sana sa kanya yung bagay na yun. Alright? So another term po siya. Grant me thy law graciously. Okay. Next. God is gracious. Ito naman ay attribute. Pag sinabing attribute, that is the character of God. So, first, God is gracious. One of His characteristics is that God is gracious. Amen? Thank God that our God is gracious. Okay? Ang kanyang attribute. So, divine attribute. Okay, marami tayong mga verses, no? Pero, isa lang ang ating gawing example. Genesis 33 verse 5, and he lifted up his eyes and saw the women and the children and said, Who are those with thee?
And he said, the children which God hath graciously given thy servant. Ito naman, itong si Jacob. So nag-meet na po sila sa kanyang kapatid na si Esau. At nakita po ni Esau yung mga kasama niya. Tinanong niya, sino itong mga babae, sino itong mga anak na ito, na kasama mo? So sumagot po si Jacob, at sabi niya, the children which God hath graciously given thy servant. Oh. Gracious. So tinawag niya, God hath graciously. So who is God? God is gracious. Tumutukoy sa karakter ng ating Panginoon, His attribute. Who is God? Okay, He is a gracious God. Right? So he mentions siya ni Jacob, He is a gracious God. Alright. Next, bestow grace. God's grace actively shown. Pinakita, binigay. No? Bestowed ang tawag doon. Bestowed grace. That is grace actively shown. Nakita, visible. Temporal deliverance and provision. Okay? Ang tawag doon, bestowed grace. Alright, Psalm, Isra 9:8, Psalm 84. Pero dito na tayo po sa Isra 9:8. And now for a little space, grace hath been shown from the Lord our God to leave us a remnant to speak. So, ginamit po dito ni Isra, sabi niya, okay, now for a little space, grace hath been shown. Okay, so yung naka-highlight po dyan na yellow. Yan po yung word, no? Grace that hath been shown, pinakita, binigay, pinadama, o na-experience. Okay. Prophetic and redemptive. Okay. So, prophetic naman and redemptive. Zechariah 12 verse 10. And I will pour upon the house of David and upon the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and of supplications. And they shall look upon me whom they have cursed, and they shall mourn for him as one mourneth for his only son, and shall be in bitterness for him as one that is in bitterness for his firstborn. So, prophetic, tumutukoy sa ating Panginoong Hesus at sa inhabitants of Jerusalem. At the same time, redemptive, yung redemptive work ng ating Panginoon. So, ang sabi niya, the spirit of grace and of supplication. The spirit of grace, ang ginamit dito ni Prophet Zechariah. Okay? Prophetic and redemptive. Future, no? Figurative or static grace. Ginamit po na figure. Okay? Ang dami mga verses, pero again, isa lang po. Psalm 45 verse 2, thou art fairer than the children of men. Grace is poured into thy lips. Therefore God hath blessed thee forever. Okay? So, paano ginamit po sa book of Psalm? Ang grace ay katulad po ng water. I-figure siya, i-picture siya na katulad ng isang tubig na ibinuhos. Sabi niya, grace is poured into thy lips. Okay, so figure of speech, no? Katulad siya. Ang grace, inihalin tulad. Na katulad po ng isang tubig, ibinuhos. Okay. So, meron yan sa Bible. Figurative ang tawag doon. Okay, to personify or, okay, figure. Next, proclaim grace. Plainly say grace. Plainly. Zechariah 4:7, Who art thou, O great mountain? Before Zerubbabel thou shalt become a plain, and he shall bring forth the headstone thereof with shoutings, crying, grace, grace unto it. So proclaim, no? Sinigaw, sinabi, be published. On the word shouting,
crying, grace, grace unto it. Okay? So, yan natin makita, no? Proclaim grace ang tawag doon. Simple lang, grace, no? I-mention niya, wala na sa ibang ginamit na salita, kundi grace, grace unto it. Okay. Next, from the surveyed passages, notice that there is no specific passages or passage, especially from Genesis to Malachi, as clearly stating that the Gentiles have received saving grace equal to our current understanding of it. So, wala ka makita ang direct word na saving grace. Mga kapatid. Kundi, ano lang yan siya. Okay? Di-connect. Okay? Di-connect lang siya. Pero wala exact word na saving grace sa Bible. Di-combine lang siya ang grace at saka yung word na save. Ang tawag doon, saving grace. Okay? Hindi na tayo mga doon. So, na-uses the term grace. Okay? The book of Hebrews, tinawag siya the grace of God. Taste death for every man. Hebrews chapter 4 verse 16, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. So dito, i-encourage tayo. Twice na-mention ang word na grace. Meron tinatawag throne of grace. At meron tinatawag, we will find grace to help in time of need. Okay. Now, the Spirit of grace, mentioned in chapter 10, verse 29. Hebrews chapter 12, verse 15, looking diligently, lest any man fail of the grace of God. Okay? Lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defiled. Alright. Okay, let us have grace, Hebrews 12:28. And then, 13 verse 9, be established with grace. Na-mention din. So, ang book of Hebrews, ito din ang isang book na nag-mention ng maraming word na grace aside sa mga sulat ni Apostle Paul. Okay? Other than that, wala na pong ibang book na maraming naka-mention ng word na grace except sa book of Hebrews. Chapter 13, verse 25, grace be with you all. Amen. Kaya maraming mga Bible scholars and theologians, they believe and they give credit na possible, although unknown pa rin ang writer sa book of Hebrews, pero maraming nag-aside ang nag-believe na possible si Apostle Paul ang writer, although hindi pa siya talaga 100%. Pero ang iba, kasi until now, unknown na ang writer ng Hebrews. Pero maraming nagsasabi ng mga theologians, possible si Paul. Kasi dahil sa word na grace, 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 repeated the word grace in the book of Hebrews. Okay? Sa James naman, the grace of the fashion of it perisheth. So si James din naka-mention din siya ng word grace. Giveth grace unto the humble, chapter 4, verse 6. Alright? Si Peter, ito lang, grace unto you and peace be multiplied. Meron pang iba. Okay, chapter 1, verse 10, the grace that should come unto you. Chapter 1, verse 13, the end for the grace. Okay? And chapter 2, verse 3, if so be ye have tasted, the Lord is gracious. Gracious naman ang ginamit. Chapter 3, verse 7, the grace of life, that your prayers be not hindered. And chapter 4, verse 10, manifold grace of God. Okay. Chapter 5, verse 5, giveth grace to the humble. And chapter 5, verse 10, but the God of all grace. Okay? Chapter 5, verse 12, the true grace of God wherein ye stand. Next, 2 Peter, grace and peace be multiplied. Chapter 3, and final verse 18, but grow in grace and
up in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Okay, Book of John, 2 John chapter 1 verse 3. Grace be with you. Nag-mention din si Apostle John. Okay? Jude, the grace of our Lord, the grace of our God. Okay? Si Jude, isang beses lang naka-mention ng word the grace. Revelation, grace be unto you. Okay? Chapter 22, verse 21. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. So again, makita po natin na sa lahat na books sa New Testament or after Malachi, Apostle Paul, tapos Hebrews lang ang pinakamaraming mention about grace. So time passed, the dispensation of the grace of God. I hope maliwanag ito sa atin. Before the cross, before namatay si Jesus Christ, tandaan natin, lahat po yan ay part ng Old Testament. Hanggat hindi pa namatay si Jesus Christ, part of Old Testament. So therefore, it is under the law. Pag sinabing Old Testament, under the law. So wala pa. Kung hindi pa namatay si Jesus Christ, lahat po yan ay under the law. So saan na po ba ang grace? Dito na po. Okay? After the resurrection of Jesus Christ, after the cross. Okay? After the cross, ito yung tinatawag, but now. So andito po tayo na pabilang grace. Okay? Or tinawag din tayo na dispensation of the church age. So grace, period. Okay? Or under the grace. At church age, the same lang yan. No? Church age. Kasi dito lang po nagkaroon ng church age sa ating panahon ngayon. Wala dito, dito lang. Ang church age or tinatawag din siya na the dispensation of the grace. Okay? Or grace period. Alright? Kasi dito, tribulation na. Hindi na dito grace. At dito po, millennium na rin. Hindi na rin dito grace. Wala nang grace dito. So, ang grace, isang dispensation lang siya. Ito lang po sa ating panahon ngayon. After the rapture, wala na. Mga kapatid. Ibang dispensation na po yan. Ibig po ba? No? So, dapat alam natin yan. Okay? Made aware that our time is called the church age or grace age. We might agree to that either ignorantly and even consent its usage. So, kaya maliwanag po na ang ating panahon ngayon is church age or grace age. Ang meron tinatawag sa mga historian, merong stone age, meron tinatawag ice age. Yung mga period of time, mga era. Okay? Yan. Pero sa Bible, iba-iba. Dalawa lang, dito po is under the law, at dito po is under grace or the church age. Alright. Now, okay? So grace that called the Apostle Paul, special. So itong grace na tinawag ni Paul, special. Bakit po? Sabi dito, Galatians 1:15, but when it pleased God, who separated me from my mother's womb, and called me by His grace. So bakit special ang calling ni Paul? Kasi tinawag siya, nasa tiyan pa lang siya mga kapatid, i-elect na po siya, pinili na siya ng Panginoon na maging apostle. No? Kaya sabi niya, who separated me from my mother's womb and called me by His grace. Ano nagtawag sa kanya? Sa pamagitan po ng biyaya ng Panginoon. No? So grace ang tawag, no? Grace ang kanyang calling. Kaya special ang calling ni Apostle Paul. Hindi siya direct tinawag ni Jesus Christ. Hindi pa siya pinanganak, may panawagan na po siya na maging apostle. Amen? Very special mga kapatid. Committing the grace of God unto Paul. Ito naman, tinatawag naman ito, kanina, special. Ito naman, letter B, stewardship. Gi-commit, no? Gi-entrust, mga kapatid. Okay? Ano po yan? Sabi ng Acts 20:24, but none of these things move me, neither count
I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received. Anong na-receive ni Apostle? Anong klaseng ministry? Which I have received of the Lord Jesus. Saan niya na-receive? Kay Jesus Christ. Hindi sa 12 apostles. Hindi sa ibang tao. Kundi, mismo kay the Lord Jesus Christ. What is that? To testify the gospel of the grace of God. Amen? So, anong tawag doon? Okay, committing grace. No, gi-commit, gi-entrust, binigay kay Apostle Paul. Okay, sino nagbigay? Ang ating Panginoong Jesus. Okay, ano po yan? To testify the gospel of the grace of God. So, wala yan kay Peter, wala sa ibang apostol. Hindi nila yan na-receive kay Jesus Christ the gospel. Si Apostle Paul lang, ang apostol na nakatanggap ng klaseng gospel na ito. Anong gospel? The gospel of the grace of God. Amen? Kaya, iba po ang gospel na natanggap ni Paul, iba din yung natanggap na gospel sa 12 apostles. So, maliwanag po, hindi po magkapareho. Amen? Magkaiba po mga kapatid. So, kaya, the grace of God unto Paul, that is stewardship. So, si Apostle Paul, steward po siya ng gospel of the grace of God. Tapos sila Peter naman, and other apostle, is steward of the gospel of the kingdom. So magkaiba po yun. Alright, Ephesians 3:2. If we have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me, take note, to you, why? So sino muna nakatanggap? Si Apostle Paul, tapos ipinasa niya sa mga tao or mga Gentile. At kasama na po tayo doon, the dispensation of the grace of God. So siya po yung steward. Romans 15:15. Nevertheless, brethren, I have written the word boldly unto you in some sort, as putting you in my mind, because of the grace that is given to me. Take note. Sino nagbigay? Given to me of God. So direct, no? Direct po, binigay sa kanya. Hindi niya natutunan, hindi niya ipasa, kundi direct binigay sa kanya ng Diyos. Mga kapatid. Okay, anong klaseng grace po yan? Stewardship, committing grace, mga kapatid. Another verse, according to the grace of God which is given unto me. Okay, chapter 15, verse 10, but by the grace of God I am what I am, His grace which was bestowed upon me. Alright. So, next, usage or used in greetings and farewells. So, ginagamit din ni Apostle Paul, mostly sa kanyang letter. If you notice, nagbabasa kayo ng Bible, hindi po masiparate ang word na grace sa greetings at sa mga farewell, yung panghuli na. Kumbaga, postscript na sulat ni Apostle Paul. Always kasama ang word na grace. Amen? Sa kanyang mga sulat. Mapansin mo talaga yan. No? As the one who received the dispensation of the grace of God, it is noteworthy that Paul, in his undisputed epistles, Romans to Philemon, have started and ended his writings with grace. Kung di mo man makita sa umpisa sa kanyang sulat, makita mo sa huli. Okay? Hindi na talaga yan makaligtaan. Na-mention talaga siya ng grace of God. Mga kapatid. Ang daming mga verses na makita natin, mga kapatid, na lahat po yan ay may naka-mention po ng grace. Pagkatatlo, mga kapatid, is grace that bringeth salvation. So, tawag doon, salvific grace. Grace that bringeth salvation. Titus 2:11, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. So take note, the grace of God, anong klaseng grace? That bringeth salvation. Nagdadala ng kaligtasan. Nagbibigay ng kaligtasan. Anong tawag mo yung biyaya? Salvific. No? Salvation that brings, or grace that brings salvation.
grace that brings salvation. Ang tawag doon, salvific grace. Grace that bringeth salvation. According kay Apostle Paul sa sulat niya kay Titus. Mga kapatid. The following passages are concerning grace connected to justification or the salvation of one's soul from condemnation. Ito yung mga verses na nagpapatunay na na-justify tayo, nag-resulta ng kaligtasan, and of course, wala na tayo. We are no longer under condemnation. Mga kapatid. Okay, next. Okay, ano yung kanina? Anong klaseng grace? Special grace, tinawag si Apostle Paul. Pangalawa, anong sunod? Stewardship grace. Naging steward si Apostle Paul sa gospel of the grace of God. Sunod, salvific grace, grace that bringeth salvation. Next is grace given to the saints. Anong tawag doon? That is sustaining grace. No? Kaya tayo man, manghina, kapatid, pero hindi yan excuse na di tayo magpatuloy kasi mayroong grace na i-provide ang Panginoon. I-sustain niya tayo na makapagpatuloy. Amen? Basahin po natin 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Ready? Go. And God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. Amen. So all grace, take note, and God is able to make all grace. Anong klase? Take note, all grace, tapos ano pa? Abound. Nagasubra, pag sinabi mong abound, anong ibig sabihin? Ano kasi ilonggo ang abound? Nagalapaw, awas, abundansya, mamungaya, o ano ba? Yun ang sabi ni Paul sa mga saints doon po sa Corinth. Sabi niya, that grace of God abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things. Now, this verse, hindi lamang nag-refer sa material things na salat sila o kulang sila o kaya ni Lord i-provide sa kanila ang mga material things, kundi pati ang sustaining, ang spiritual nila. I-sustain ni Lord na despite sa kanilang hardship, despite sa kanilang trials, ma-overcome po nila doon. No? Ma-cook up nila kung ano bang challenges na kanilang pinaharap. So yun ang natawag sustaining grace. So katulad din po sa atin, kasama tayo dito, i-sustain tayo ni Lord. May mga hardship tayo, may mga battle tayo, may mga struggle tayo, but we will not stop. Amen? Kasi i-sustain tayo ni Lord. No? Napakaya natin, ma-overcome natin yung mga bagay na yan. Hindi natin dahilan na hindi natin kaya. Kasi nag-provide si Lord ng grace para makasustain tayo mga kapatid. Ang tawag doon, sustaining grace. Grace given to the saints. Pag sinabing saints, mga ligtas po yan. Okay? Mga saints po yan. Sustaining grace ang tawag doon. Kaya ipag-pray natin, no? Lagi na i-sustain tayo ni Lord, mga kapatid. So the following passages are concerning grace as means of the believer's sustenance and sufficiency. Okay, magbasa tayo. Dali, Ephesians 4:7. Okay, magbasa muna tayo ng mga verses sa Bible. Ephesians chapter number 4, verse 7. Ano sabi niya po sa Paul? Ephesians 4:7. Mga babae, magbasa. Ephesians 4:7. Sunod, lalaki, 12:6, Book of Romans. Chapter 12, verse 6, ang mga lalaki, Romans 12:6. Mga babae, Ephesians 4:7. Okay? Ladies, nakita na? Alright, Ephesians 4:7, ready? Go! Okay? So, maliwanag, no? Dito sa verse 7, but unto every one of us, take note that word,
individual. But every one of us, sabi ni Paul, given, anong ibigay ni Lord? Given grace. Ano ang basis? According to the measure of the gift of Christ. So meron siyang, nakadepende siya sa ating kakayaran. Depende paano natin i-handle. May level mga kapatid. Ibig sabihin, diverse. Ibig sabihin, hindi tayo uniform. Ang grace, ibang level. Depende sa atin, capacity. According to the measure of the gift of Christ. So lahat tayo. Kaya, hindi mo pwedeng sabihin, siya lang may grace, ako wala. No. Lahat po tayo binigyan ng Panginoon ng biyaya. Iba-iba lang. Sa iba-ibang paraan, sa iba-ibang sitwasyon, binigyan tayo. But definitely, lahat tayo binigyan po ng biyaya ng Panginoon. Okay? So, maliwanag po mga kapatid. Okay, Romans chapter 12, verse number, mga lalaki. Verse number 6. Romans 12, verse number 6. Okay, ano naman ang Romans 12, verse 6? Okay, ready? Go! Alright. So, halos the same doon sa book of Ephesians. Having been gifts, differing according to the grace that is given to us. Mga kapatid, whether prophecy, let him prophesy according to the proportion of faith. So, kanina, according to the gift of God. Ito naman, mga kapatid, whether prophecy or, sabi niya, given to us whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith. So, kung paano mo naman, no? Ang level ng faith mo. Dito naman ang basis. Anong klaseng gift ang ibibigay sa iyo or grace ng Panginoon. So lahat tayo po ay may gifts, differing according to the grace that is given to us. Alright, so individual pa rin, no? Lahat pa rin tayo binibigyan. Sa iba-iba lang na paraan, iba-ibang proportion, no? Level, mga kapatid. So, ibig sabihin lahat, no? Lahat tayo. Okay? Lahat tayo ay binigyan po ng gift ng Panginoon. Gifts, no? Diverse. Okay, ito naman, next is, ang tawag dito is, sanctifying grace. Kanina, sustaining grace. Ito naman, sanctifying grace. Anong ibig sabihin? Grace living. Paano tayo mamuhay? Okay, sa ating Christian life araw-araw. Ang tawag doon, sanctifying grace. Alright. 2 Corinthians chapter 1, verse 12. Basahin po natin lahat. Ready? Go. For our rejoicing is this, the testimony of our conscience, that in simplicity and godly sincerity, not in fleshly wisdom, but by the grace of God, we have had our conversation in the world, and born abundantly to you, Lord. Take note, ito po yung sabi ni Apostle Paul, bilang mga Kristiyano, tayo po ay lumakad, mamuhay. Ang tawag dito, conversation in this world. That means our walk, no? Our daily walk. Ano tayo lumakad dito sa mundo? Eh, sabi niya, it should be with wisdom. It should be with simplicity. It should be with godly sincerity. Not with fleshly wisdom. So, ang tawag doon, sanctifying grace. So, i-sanctify natin. Ibig sabihin, ang ating buhay ay dapat maging Christ-like. Amen? Anong ibig sabihin ng Christ-like? Ang Christ-like, mga kapatid, ang mindset mo, hindi na for yourself. Hindi na para sa sarili mo. Ngayong nasave ka na, ang mindset mo, dati kung ano ang makuha mo, yun ang mindset ng unsaved. Pero nung nasave ka, ano ang maibigay ko? Ano ang maitulong ko? Ano ang maikontribute ko sa body of Christ? Noong una, ang mindset mo, nung di ka pa saved, dapat ako ang tulungan.
Pero ngayon, na-save ka na, ano ang maitulong ko? Kasi ngayon, ang mindset natin sa body of Christ is the ministry of ministering. Ministering. Sa anong paraan ka makatulong, makaminister? Iyon na tayo mga kapatid ngayon. Alisin na natin yung isip na ang pabor para sa akin. Hindi na. Ang mindset natin, paano ako makatulong sa iba? Paano ako makaminister sa ibang tao? Example, meron kang bahay. May bisita tayo. O, one way ka makaminister. Eh, pastor, sige, meron akong isang kwarto doon. Doon ko ipatulog ang bisita, pastor. So, anong mindset yun? The mindset of ministry. Yung may bisita tayo nakaraan dito. Tapos, bawat pamilya, nag-contribute tayo o nagluto tayo, pinakain natin. Naka-schedule, pinakain natin sa ating bisita. Ministering ang tawag doon. No. Ministering. May bisita ka, nagpahiram ka ng hapon, nagpahiram ka ng pulunan. Para sa bisita, ang tawag doon ba? Ministry. Meron kang kasamang membro, walang sasakyan. Sinabi mo, sis, dito ka na lang, sabay ka na lang sa amin, sakay ka sa tricycle ko. That is ministry. Naintindihan natin? Oo. So yun ang ating mindset. Noong una, ang ating mindset, paano ako matulungan? Ngayon, baliktad na. Paano ako maging katulong? Paano ako makatulong sa aking kapwa? Amen? Oh. So, ministry, yun pang ibig sabihin, mga kapatid, ng sanctifying. Wisdom, the grace of God. The grace of God, mga kapatid. Kaya ang ating life, hindi na dapat pareho noon na namuhay ka, lumakad ka, na katulad ng hindi ligtas. Katulad na nasa mundo, hindi po. Nung na-save na tayo, meron na po tayong pagbabago. Na-sanctify na tayo. Kaya, daily po ito mga kapatid, hindi ito lump sum. Kaya, every day, meron tayong sanctification, daily sanctification. Positionally, na-sanctify na tayo. Pero meron tinatawag daily sanctification. So, grace living. Grace living. Ang ating pamumuhay, iba na sa mga hindi mananampalataya. Hello po, amen? Kaya yung ating topic kaninang umaga, isa yung sa grace, ano tawag? Grace living. Na kay Christian ka na ngayon, maghanap ka ng kapariho mo na Christian. O, hindi pwede na Christian ka, maghanap ka ng partner na unbeliever. Ay, hindi yun sanctifying grace. Kasi hindi kayo masanctify. Iba ang kanyang tatay. O, hindi siya save. Ikaw save. Tapos ngayon, ang partner mo hindi save, mahirap. Tama? Kaya, baka may iba pa dito, di pa nakamove. Galit pa kay pastor. Baka may nagsabi, di na magsimba. Dahil sa prinsip ni pastor. Anong opinion mo kanina? Sana hindi tayo ma-offend. Amen? May salita ng Panginoon. Sa salita ng Panginoon, tanggapin natin. Dapat humble tayo, mga kapatid. Okay? So, ito po yung mga verses na ating basahin. Romans 6:1. Romans 6:1. Sige po. Basa tayo mga kapatid. Romans chapter 6, verse 1. Romans 6:1. All young people. Sige po, mga young people. Chapter 6, verse 1. Okay, ready? Read. Verse 2. Alright. So, maliwanag dito. So, ang freedom natin sa paggawa ng kasalanan, gawin ba natin license? Hindi po. Kaya sabi ni Paul, what shall we see then? Kasi sa time ni Apostle Paul, save naman para tayo sa biyaya. So, may eternally secure tayo. Kahit magkasala tayo, langit na tayo. So, pwede na pala akong gumawa ng kahit ano. Ito yung argument dito. Sa time ni Apostle Paul, may mga ganong mindset na eternal life na pala. In fact, dito sa mga kapatid, Romans chapter 6, verse 23. So, makita natin yung the gift of God is through Jesus Christ. Kaya sinagot sila ni Apostle Paul. Hindi po ganun ang mindset.
Ang tunay na ligtas, umiwas sa kasalanan. Ang tunay na ligtas, hindi mamuhay sa kasalanan. Sabi ni Paul, what shall we see then? Ano bang masabi natin? Shall we continue in sin? Tayo ba'y magpatuloy sa kasalanan? That grace be abound upang ang biyaya ng Panginoon ay lalo pang, ano ba sa Tagalog mag-abound? Sumagana? That grace be abound? Okay? Yung bang gawin natin, sabi ni Paul, sinagot din niya, verse 2, God forbid. The word forbid, God doesn't allow. God will not allow. God forbid. Sabi niya, how shall we? Sabi ni Paul, how shall we? Tayo na mga ligtas that are dead. Saan tayo namatay? We are dead to sin. So ang tawag sa atin, dead to sin. Namatay na tayo sa kasalanan. We are dead to sin. Live any longer therein. Amen? So hindi na pwede kasi namatay ka na. Kasama sa kasalanan, mga kapatid. Well, magkasala tayo, tama. Pero tinatawag deliberate sin. Yung intentional sin. Alam mong mali, ginawa mo pa. Ano ang kaibahan ng homicide at murder? Actually, apat pala yun ang krimen. Ang tawag doon, infanticide. Sunod, parricide. Ikatatlo, homicide. Ikaapat, murder. Ano kaibahan doon? Puro yung krimen. Pag sinabing infanticide, that is 3 days old below. Pinatay mo ang bata. 3 days old below. Infanticide ang tawag doon. Pinatay mo sanggol. So pag 3 days below, ang tawag doon, infanticide from the word infant. So ang 1 year old, di ko na matawag infanticide. Ang 3 years old, di ko na matawag infanticide. Kasi ang kanyang level, 3 years old below. Parricide. Pag sinabi naman parricide, kin mo, parenti mo, pinatay mo. Nanay mo, tatay mo, kapatid mo, lolo mo, lula mo, pag pinatay mo yan sila, automatic ang kaso mo, parricide. Ibig sabihin, direct. Kadugo mo ba? Kadugo mo. Ikatatlo naman yung homicide. Homicide, regardless. Aside sa pamilya mo, outside sa pamilya mo, kaibigan mo. Tapos nag-argue kayo. Pagkatapos nag-argue ka mo, Brad, kumuha ka ng kutsilyo, sinaksak mo, ang tawag doon, homicide. Ngayon, ano kaibahan sa murder? Ano naman ang murder? Ano ba? According sa explanation, ang murder, pinatay mo ang isang tao with treachery. Treachery. Anong treachery? Patalikod. Halimbawa, yung wala siyang authority o wala siyang chance na makapagdipinsa sa sarili niya. He has no chance to defend himself. Halimbawa, natulog, binaril mo. Murder ang tawag doon, hindi homicide. Kasi pag homicide, nagbarisada yan ay mo. Tapos, grabe ang pagbarisada ninyo, may kutsilyo ka dala, nabudok mo siya, napatay mo siya. So yun. Pero ang murder, aside na defenseless siya, intentional, iplano mo. Halimbawa, drive siya ngayon, tricycle, tambangan mo, gitero mo siya, habang nag-drive siya, wala siyang capacity na to defend himself. Ang tawag doon, murder. Okay? Wala pa tayo. So sabi dito, nag-ensure ko lang yan, hindi pa tayo law expert, nakikinig lang tayo, at least may alam tayo. So, mga kapatid. Okay? So sabi ni Paul dito, no? Shall we continue in sin?
So yun nga, nagkasala tayo pero hindi intentional. Yung alam mo na, kasalanan pa, bigawa mo pa, hindi na yung tama. Kaya sabi ni Paul, no, shall we continue? No. Mga kapatid, God forbid. God forbid. Verse 14. Verse 14. Ano sabi ni Paul? Okay, Romans 6:14. Ready? Go. For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. Okay? So, ibig sabihin, pag save ka na ngayon, save ba tayo? Amen. Alam mo na ang kasalanan. Amen. O, ngayon, mga kapatid, ngayon na alam mo na yung truth, ano mo na, i-give up mo na. No? Alam mo na mali, i-give up mo na, hindi ka na namuray. Sabi ni Paul, for sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. So, i-give up mo na, mga kapatid. Moment na nakita mo ang truth, narinig mo ang truth, okay? Kapatid, okay, surrender mo na, submit mo na. That is a good example under the grace of God. Ang kapatid, kasi ang grace of God, hindi ka niya itolerate sa kasalanan. Ang grace of God, i-point out yung kapatid, mali yung ginagawa mo. Ang grace of God, hindi ka niya ikundon. Yun po. Grace living. Ang tawag doon, sanctifying grace. Sanctifying grace, mga kapatid. Okay? Grace of the riches of liberality. Ito naman, letter G, grace of the riches of liberality in spite, and not, in spite of affliction and poverty. Ano tawag? Sacrificial grace. Anong klaseng grace ito? Riches of liberality. Napaka-generous nila, napaka-giver nila, na kahit pumapatid, mahirap sila, nagdurusa sila, pero nakapagbigay pa rin. Ang tawag doon, sacrificial giving o sacrificial grace. Ito yung example sa mga Macedonian believer. Okay? Anong nangyari sa kanila? 2 Corinthians 8:9, for ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor, that He through His poverty might be rich. Oh, mga kapatid. So ginamit ni Paul, the grace of our Lord Jesus Christ, mga kapatid. So ginamit niya, si Apostle, si Jesus Christ, bilang example. Sino si Jesus Christ? He was rich. Basahin ng Bible, yet for your sake, dahil sa inyong kalagayan, dahil sa inyo, He became poor, that He through His poverty might be rich. Parang paradox. Naging si Kristo mayaman, naging pulubi, naging mahirap. Para kayo, dahil sa kanyang kahirapan, sabi niya, o kanyang pagiging poverty, you might be rich. You might be rich. Tayo'y umangat, tayo'y magsipag lago, at tayo'y yumaman spiritually. Okay? So, yun po mga kapatid, ang example natin dito. Alright. Okay, basahin muna natin. 2 Corinthians chapter 8, verse 1. Tingnan niyo po. Another example na ginamit ni Apostle Paul. At I'm sure marami na rin sa atin nakarinig, balik-balik na ito. Itong tinatawag Macedonian believer. Chapter 8 po, verse 1. Chapter 8, verse 1. Verse 1, moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. So marami po itong grupo, itong churches of Macedonia, kasi province po ito, the province of Macedonia. Verse 2, how that in great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their
people, they were willing of themselves. Ano ang willingness nila? Willing sila sa ano? Verse number 4, praying us with much entreaty. The word praying means pleading. The word praying means begging. The word praying means asking. So, i-paraphrase natin, they were asking us with much entreaty that we should or we would receive the gift. So sila mismo nagmamakaawa, sila mismo nag-appeal itong mga Macedonian believers na tanggapin ni Paul ang kanilang kaloob, ang kanilang regalo, ang kanilang abuloy, ang kanilang tulong sa missionary work ni Paul, that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. Look at verse 5. And this they did, itong ginawa nila. At sabi ni Paul, not as we hope, hindi ito yung inaasahan ko, hindi ito ang expect ko. But sabi ni Paul, but first gave their own selves to, kanino? To the Lord, and unto us by the will of God. Amen? In so much, verse 6, that we desire Titus, that as he hath begun, so he would also finish in you the same grace also. You see, mga kapatid, na itong mga Macedonian believers, gigawa silang model ni Apostle Paul sa ginatawag na sacrificial giving. Na kahit po mahirap sila, kahit po nagapigati sila, kahit po salat sila, kahit po kulang sila, sila pa rin namimilit na magbigay. Hindi sila ang gipilit, kundi sila ang nagpipilit na tanggapin ni Paul ang kanilang tulong sa kanyang pong ministerial mga. Kaya dito makikita natin na hindi pala ang kahirapan, hindi ang kakulangan, ang reason o excuse o dahilan, bakit na hindi tayo makatulong at makapagbigay. Kasi mismo itong mga tao ito, mahirap, kulang, and yet ang kanilang puso mayaman sa pagbigay, masayang magbigay, kaya nakapagbigay pa rin sila. Ito mo, deep poverty, ano pagka-describe sa verse number 2? How that in great trial of affliction and the abundance of their joy. Ito kasi, kung titignan mo ang background, itong Macedonia, nagkaroon ng famine this time. Nagkaroon ng famine sa ating lugar El Nino. So pag sinabing famine, El Nino, kulang yung mga harvest nila, wala silang tanim, wala silang ani, wala silang ipon. Pag sinabing famine, wala silang income. Hindi natin alam kung ano na lang yung kanilang diniliving sustenance dito. Pag sabi ng Bible, na hirap sila, great trial. Meron pa silang mga trial and challenges. Tapos sabi pa, deep poverty, hindi lang basta-basta poverty. Pag sinabing poverty, kung ikaw, ano bang classification sa purpose? Anong classification? Anong category? Ano class? Anong class? Meron tayo class A, class B, class C. Pag member ka sa purpose, ano bang anong tawag yan? Middle class? Ay, di ba na middle class? Yung middle class, katrabaho ka sa gobyerno, kasweldo ka, halimbawa, teacher ka, doon ka napabilang. Pulis ka, middle class siguro ang tawag doon. Under sa middle class, hindi alam. Marami na tayo. Anong kategorya ang purpose? Anong member ka sa ano? Sister Cyril, anong pangalan, anong tawag doon sa mga namembro sa purpose? Anong kategorya na? Ha? Ano ba, Bernard? Ano tawag? Low income? Ang tawag na? Diba? Below. Diba? May ano tawag doon, Brad? May bracket, di ba? Pag ganito lang income mo sa isang taon, mapabilang ka sa purpose. Di ba? Gabasi sila sa income. O indigent. O purpose. Pero tingnan mo mga purpose ngayon, may mga TV, flat screen pa.
Ito na siguro member sa Purpose La TV. Pero marami mga membro sa Purpose ngayon. May TV, may electric fan. Pero mga ako nakita ba, membro sa Purpose, pero may ref, doors pa. Saan ka makakita ang membro sa, o baka meron pang membro sa Purpose, naka-aircon pang kwarto. Yan, diba? Pag sinabing Purpose, ito bang meaning sa Purpose? Pantawid Pamilya Pilipino Program. Yon. Pantawid Pamilya Pilipino Program. So, pag sinabing Purpose, paano ba gina-assess? Aside sa sweldo. Kung ako ang investigator ba tawagan na ba? Yung inspector, dapat i-inspect ang balay. Dapat katuan. Arkila naman ano ba ang balay sini? Light materials? Ano ba? Tagtag bang balay? Tunggon bang balay? Ano ba? Concrete bang balay? Meron ako ewan ko na, kung natanggal ako ng Purpose, dati may membro sa Purpose na kasama natin, pero may sasakyan. Kung paano naging membro sa Purpose na may sasakyan? Di ba pag sinabing Purpose, poorest to the poor, poorest to poorest? Tama? Ibig sabihin, pigado. Pag sinabi mo na poverty, talagang hand to mouth, ang income, wala na. Puro pagkain na lang. Hindi na maka-shopping, hindi na maka-Jollibee, hindi na yun ang Purpose. Hindi ka na wala ka ng budget pang pizza. Kung pizza ka, pickle-ball ka pa. Ano ka natawag na Purpose? Pambihira. Hello, amen? Magkano oras na yun, pickle-ball? Sa totoo lang, hindi tayo matawag na poorest of the poorest. Kasi ba ang poorest of the poorest ba? Sa totoo lang, 1D, 1E. Yun matawag mo talaga yun, na pigado na talaga yun. Yung isang beses lang, makakain sa isang araw. Yun ang masabi natin, grabe na yun. At kung magpunta ka sa Africa, mag-observe ka sa taga-Africa, maraming mga ganon. Pero tingnan yung ating mga Purpose dito. May tricycle. May motor. May inmax pa. Purpose may inmax. Ito talaga ang sabi ng Bible, pigado. Hello, dyan na tayo? Pero tingnan niyo po, napakahirap sila. Siguro yung ibibigay nila, pagkain na nila, konsumo na lang nila. Pero sabi nila, sila pa nag-request kay Paul, tanggapin mo ito. Maawa ka, tanggapin mo ito. Itulong namin sa iyo. So, grabe yung puso nila. Kaya wag natin idahilan. Mga kapatid, tayo, puris of the poor. Humirinda pa, isda pa. Tapos, di pa tayo gusto ko, di tayo gusto Diyos. Gusto pa tayo, mag-milk tea pa. Gado, sosyal pa. Tapos magsabi tayo, wala tayong offering kay pigado, pero gamilti ka. Mahiya naman tayo sa Panginoon. Amen? Gamirinda ka sa umaga. Gamirinda ka sa hapon, tapos wala kang i-offering, sabi ng pigado ka. Ito ang tunay na pigado, basahin mo ang Bible. Pero bakit nakapagbigay sila? Kasi ang kanilang puso, unang naibigay sa Panginoon. So ang technique para kapatid, ang issue pala, hindi ang pagbigay, ang issue ang puso. Kasi kahit meron kang ibigay, kung di mo gusto magbigay, ay wala pa rin maibigay. Pero kahit kaisa-isa na lang, kahuli-hulihan na lang, kung ang puso mo mapagbigay, at ang puso mo para sa Panginoon, kapatid, walang bagay na pili maghadlang kung pili kang magbigay. Amen? Hindi dahilan ang kapigado. Kasi itong mga taong ito, pigado pero nagbigay pa rin sila. Sapagkat they gave themselves to the Lord. Amen. Ang tawag doon, grace. Basta niyo ba? Grace of the riches of liberality in spite of affliction and poverty. Itong mga tao ito, hindi nagbigay dahil marami sila.
kundi nagbigay sila kahit walang-wala na sapagkat mahal nila ang Panginoon. So love ang basihan, nagsakripisyo. Iba yung para sa'yo, gi-give up mo. Para sa'yo, pero i-surrender mo para sa Panginoon. Sakripisyo ang tawag doon. Katulad ng Dawido and the two mites. Kaya sinabi ng Diyos, sino mas marami? Yun ba nagbigay ng marami? Naghulog ng marami doon sa offering, anong tawag doon? Offering box ba? Doon sa temple, sabi ng Panginoon, one day, kasama mga puso niya. Tapos mayroon ding babaeng widow doon, nagbigay ng 2 mites. At sabi ni Kristo, nagtanong sa kanila, sino mas maraming naibigay? Sa dalawa, yung maraming binigay o yung widow? Of course, definitely, ang answer ng mga puso, Lord, yung isa. Yung mga tao na maraming binigay. Kasi maraming binigay nila. Sabi ni Lord, hindi. Marami silang binigay kasi marami sila. Maraming binigay, pero marami pa rin natira. Pero yung babae, walang natira. Iba yung nagbigay ka na may natira pa. Iba yung nagbigay ka na yun na yung pinakahuli. So, ang measurement sa pagbigay, hindi kung magkano na ibigay mo, kundi ang totoong pagbigayan kung paano at kailan, or ano ang natira sa iyo. Yun ang basihan mga kapatid. Hindi kung magkano na ibigay mo, kundi after ka nagbigay, ilan ang natira sa iyo. Yung iba, marami pang natira, pero yung babae widow, wala nang natira. Last na yung binigay niya. Kaya sabi ni Lord, siya ang mas maraming binigay, kasi lahat binigay niya. No, amen? Kaya sa atin, although wala na tayong tithing mga kapatid, pero huwag natin gawin na liberate na ang ating mindset, magkano na lang ating ibibigay. Hindi dapat, ganito dapat ang mindset. Yung tithes mo, dapat yung tithes mo, wala ka naman tayong tithes. Halimbawa, nag-tithes ka 10%. Tithes mo mga kapatid, o sa 1,000, na dati, 100, offering mo, love offering. Love offering mo. Ang tithes mo, 100. So, 200 yun. So, dapat ang mindset natin, hindi mo i-decrease. Hindi mo i-decrease. Although wala na yung tithing. Kasi hindi na tayo under the tithes. Kasi that is under the law. Tayo ngayon under grace. Amen? Pero dapat ang mindset mo, yung tithes mo, ipatong mo doon sa love offering mo. Yung tithes mo, hindi mo i-omit, hindi mo tanggalin. Kundi yung tithes mo, ipatong mo doon sa iyong grace giving para maging 20% pa rin. So, halimbawa, nagbigay ka ng tithes sa 1,000, 100 pesos. Love offering mo, 100 pesos. So, natanggal mo ng tithes, so 100 na lang yung grace giving mo. Nag-reduce tuloy. Imbis grace na, nag-reduce ang giving mo. Mali yun. Dapat yung tithes mo, ipatong mo doon sa grace offering mo. Para madagdagan mo rin, para din pa rin yung giving mo. Kasi ang giving sa grace time, grace period, wala na kong bracket, wala na amount. So, pwede na mo gawin 20%, 30% according to your heart. Amen? So, problema sa atin ngayon, wala na tayong tithes, ang ating love offering nagbaba pa, paano masustain ang needs sa ating simbahan? Hindi dapat gano'n. Amen? Kundi, ang ating tithes, idagdag lang natin sa ating grace offering. Yun dapat ang mindset ko ng kapatid. Amen? Ayaw maintindihan natin. Grace of the riches of liberality. Generous na mga kapatid, despite po sila ay mahirap lamang, at si Jesus Christ ang ating example. Who is Jesus Christ? He was rich, yet for your sakes, He became what? Poor, that He through His poverty might be rich. Imagine po si Jesus Christ, mayaman, may-ari ng mundo, may-ari lahat, pero naging pobre ba? Naging mahirap, naging duka, tinanggalan ng damit, nagdusa para sa atin, maging mayaman tayo, hindi man spiritual, hindi man material, pero naging mayaman tayo spiritual. So kung naging mayaman ka spiritual, di pa rin dapat lang natin na isukli sa Diyos, ibalik kay Lord, ang pagpasalamat sa Kanya through giving. Amen. Dapat lang. Kasi si Kristo, grabe sacrifice sa atin. So sa material na bagay, kunting bagay, di ba natin sa masuklihan? Ang tawag doon, sacrificial giving. Mga kapatid. Si Kristo nag-sacrifice sa atin, kaya dapat tanggin. Next.
that is ministered by the recipients of the same grace. Grace that is ministered by the recipients of the same grace. Ang tawag doon, serving is last speaking. Serving is last speaking. O, ito na yung biyaya ko kanina. Ephesians 4:29. Let no man corrupt communication proceed out of your mouth. But that is in negative sense. Na dapat ang ating bibig, dapat pure, dapat wholesome. Huwag tayo magsalita ng nakaka-offend or masasamang salita na lalabas sa ating bunganga. Let no corrupt, okay, unwholesome, okay, hindi wholesome. Bad words, in other words, corrupt communication proceed out of your mouth. Instead, sabi ni Paul, but that which is good, dapat yung mabuti. To the use of edifying, dapat yung maka-edify. Amen? Maka-build up, maka-encourage. That it may what? Look at the word. That it may minister grace unto the hearers. So, anong klaseng grace po yan, mga kapatid? Grace that is ministered by the recipient of the same grace. It could be serving, it could be speaking. So, dapat ang ating words nag-minister na grace. Ating salita nag-minister, hindi nakasisira. Amen? But naka-encourage, maka-edify. Kaya make sure ang ating salita hindi hurtful, kundi naka-edify sa body, naka-build up sa body. Amen? Yung dapat ang Kristiyano, hindi marites, hindi chismosa, hindi slanderous, hindi nagamalain, hindi defamatory, hindi nagsasalita na nakakasira ng puri ng tao. Yan ang ibig sabihin. Instead, naka-minister sa kanyang kapatid at sa mga brethren at sa body of Christ. And especially, mga kapatid, it minister grace. So, tawag doon, ministering grace. Ministering grace. Dapat tayo, bilang member ng body of Christ, lahat tayo ministers of grace of God. Amen? So, ang tawag sa ating mga ministers of grace. So, ang pag-attend mo ngayon, makinig, ang pagpunta mo ngayon, pagkatapos dito, di ka mag-uwi, magpunta ka doon, sa Bugna family, ang tawag doon, ministering grace. Magsabi ka, Lord, salamat mga minister ako ngayon. Kahit kung gusto ko magpahinga, may gawin ako, busy ako tomorrow, Panginoon, pero I want to be, Lord, a blessing. I want to minister. Kaya, Lord, spend ko na yung time, gusto ko, Lord, mag-minister ang aking buhay sa ibang kapatid. Di ba? So, lalo na ngayon, mag-song offering ka, that is ministry. Ngayon, sabi ni Pastor Brad, ikaw muna mag-preach ngayon kay si Pastor Brad, overload na ang boses ni Pastor. Amen, Pastor, I want to minister. Hindi ka magreklamo. Pag ikaw parang i-assign ni Pastor, tatanggapin mo at happy ka, salamat Lord, kay maka-minister ko ngayon. So, hindi ka gamuntot. Nakadamo ako naman yan. Nagligat ako, ako naman. Kahit second time ka na matawagan, third time, fourth time, dami sa isip mo, minister ka rin. Amen? So, yun ang ating mindset. Ang tawag ko, Brother Bernard, ikaw mag-preach ka rin. Amen? Siya ang atong preacher, Brother Bernard, karon sa Bugna. Happy ka! Ka na mo ako lumitaw ako ni Pastor. Hindi, the last minute na yun ako maging tanig si, So, wala ka ng minister. So, atin dapat ministry. Amen? Yun ang, mabasa pa ba ninyo? Ano yung tawag? Grace that is ministered by recipients of the same grace. Take note, sino ating example? Si Jesus Christ. Di ba, Brad? Nagkuha siya ng towel, nagkuha siya ng labador, ilagyan niya ng tubig, tapos, anong ginawa niya? Hinugasan niya lahat ng mga paa ng mga 12 apostles. Tapos, sa Brista maging si Peter, siya, Lord, abilawas ko, hindi na tingin, Lord. Grabe ka, Peter. Basahin mo Bible, di ba? Lord, sabi niya, whole body na. Imbis tingin lang tayo ito, pag
gusto niya, pahugasan kita, bilog katawan niya, si Binan siya. Grabe, social si Peter, no? Gusto niya, Pero sabi ni Jesus Christ, the Son of Man came not to minister, to be ministered, but to minister. Hindi siya pumunta para paglingkuran, kundi pumunta siya para maglingkod. Amen? So, dapat ganun din ang ating mindset. And Jesus Christ, ang ating ngayon, hindi tayo ang servisyohan, kita ang servisyo. So, di ba, Brad? Punta tayo sa Bogna. Kita mo doon, hindi ka lang pungko dito, magkaroon ka ubi. Di, sis, dira? Serve ka. Serve ka tinapay. Serve ka kuha ka baso. May mga ibang bisita doon. Ikaw mag-share, ikaw yun dapat tayo. Hindi ka daw, posisyon ka diri. Oy, diri! Brad! Dugangi! Repel! Ay, pambira daw. Daw si Mayor ka, ha? Hindi dapat gano'n ang mindset. Amen? Kundi tayo maghanap ng paraan maka-minister. So, yun ang mindset natin para sa iba na po. Amen? So, mga kapatid, paliwanag po yan. Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly and all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace, dapat ang pag-awit with grace in your hearts to the Lord. Amen? Kaya dapat ang ating pag-awit to the Lord, no? Para sa Panginoon, hindi para sa tao. Alright, let your speech be always with grace, seasoned with salt, that you may know how we ought to answer every man. Ang ating salita, katulad po, seasoned with grace, no? Nag-minister mga kapatid. Alright? So the grace of God, through our Lord Jesus Christ, sunod, Apostle Paul, calling of grace, commissioning of grace, sunod, testifying the gospel of the grace of God, dispensation of the grace of God, tapos, believe, tapos, sunod, beseech. So, after the believe, nag-beseech na si Apostle Paul, no? Those who are in Christ, yun, tayo. Beseech all men. Nag-beseech siya. Saving, sustaining, abounds in all grace. Saving, sustaining, sanctifying, serving. Became partakers of Paul's grace. Offered, all men offered the gift of grace, mga kapatid. Okay? So, yun po ang ating lesson this evening. I hope meron tayong na-learn. So, ano yung iba't ibang grace? Special, yung grace of Holy Paul. So, not stewardship. No? About stewardship, we commit sa kanya the gospel of the grace of God. Ano pang iba? Sanctifying grace. Sacrificial grace, sacrificing grace. Ano pa? Ministering grace. Mga kapatid. I hope with the grace of God, sana po, ma-apply natin ang kanyang salita. Amen? I hope ngayong gabi, meron tayong realization. Salamat, Lord. And help me na makaminister po ako. Amen. Tayo tayong lahat, please. Okay, tayo tayong lahat. And let's bow our head for a prayer. Father God in heaven, salamat for this evening. Salamat, Lord, na natapos namin ang aming lesson about multifaceted truth about grace. At salamat, Lord, na hindi lang po isa ang grace. Marami pa lang aspecto ang grace, sanctifying, purifying, sacrificial, Lord, ministering grace. And help us, Father, na by your grace, Panginoon, ay ma-apply namin sa aming buhay ang itong mga grace na ito, Panginoon. Salamat sa iyong biyaya, pinakita sa amin yung favor mo, Panginoon, para sa amin, iligtas mo kami. At tulungan niyo kami mamuhay na ayon, Lord, katulad sa inyo ang Christ-likeness. Glory and honor, binabalik namin sa inyo, Panginoon,